beloved Boss Mike Cervera. Nako mga kababayan ko ha, eto na ho, etong si asawa, asawa pa ba? Ha? Asawa pa ba ni, asawa pa ba ni Sara Duterte ito? Mukhang haharangin daw ha, haharangin. Kabisado ang lyrics. Syempre! Oo. Ito. Wala ng asawa ni Vice Eto na mga kababayan, haharangin daw ng asawa ni Sara Duterte na si Mans Carpio ito hong pagbubukas ng BIR box. Oo, na nauna na ho na sinang-ayunan at binigyan na ng go signal ang BIR para ho maibigay sa Senado sa impeachment trial itong BIR records ni Sara Duterte at kanyang asawa. Nako, ito na. Pinag-aaralan ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio na bumulog sa Korte Suprema at Court of Tax Appeals. Ayan na mga kababayan. Tatakbo na naman sila sa Korte Suprema. Leonola Ginis. Mary Jo, late ka na. Ruth Castangelo, late ka na rin. Di ba? Vicente Aguilar. Ay, wala na. Takbo na naman sa Korte Suprema, Corazon Cruz. Kaugnayan ng tax records nilang mag-asawa na hawak ngayon ng Senate Impeachment Court. Ayon sa abogado ni Carpio na si Attorney Neil Abayon, paraan ito para maprotektahan ang karapatan ng kanyang kliyente, lalo't hindi siya impeachable officer. Dagdag eto naman kahit pa sige na, papahabain nyo pa Alam niyo yun, yung papahabain pa nila yung kwentuhan. Kasi kung walang tinatago, wala kang tinatago, Mans Carpio, Sara Duterte, diba? Ibigay nyo na. Diba? Walang tinatago. O, di sige. Oo. Kung ako yan sige, buting-tingin nyo lahat. Wala naman ako itatago kung galing naman siya mabuti ang mga pera nyo talaga Di ba? Bakit kailangan nyo pang sumaklolo sa Korte Suprema? Imbis na mapabilis na yung impeachment trial at meron naman kayong mga kakampi na mga senador na sila na mismo ang magtanggol sa inyo. Meron din kayong mga abogado. Kung meron man na discrepancy, kung may maliliit man na bagay, na problema dyan sa inyong pagsusumiti ng inyong mga taxes sa BIR, di hayaan nyo na. Ilan ang abogado nyo? Napakarami. Ang abogado nila mga kababayan kita nyo naman. Ang dami di ba? 16. Kasama pa yung mga senadores. Na mga kaalyado nila, lalong magdududa ang taong bayan kung yaan ay inyo pang pipigilan. Baka lalong paniwalaan yung mga expose ni Senator Trillanes. Si Senator Trillanes ang nag-umpisa nito Lace Classic, Dakila Valenzuela, Oo. Ganun yun, mga kababayan. Anuman ang susunod na hakbang ng mister ng Vice Presidente, hindi ito para pigilan ang trabaho ng Senate Impeachment Court. Yun naman pala kung ikaw naman kasi nag-asa-asawa ka ng Vice President Kung ako sa iyo, dapat nakipag-diborsyo ka na. Kung hindi naman na kayo masaya, kung wala na naman ng bengbangan sa inyong dalawa, wala ng puso, diba? Wala na bang pag-ibig sa puso mo at tila ba may sulay ka na? Diba mga kababayan? Pagka wala ng pag-ibig sa mga puso ninyo, maghiwalay na kayo. Ngayon, nasasangkot ka tuloy sa mga ganyan. Diyos ko. Minsan, mga kababayan,
Ito, tataas ang kredibilidad ni Senator Trillanes. Kasi dito sa kanilang ginagawa, Kian, Eddie Rodriguez, Pacquiao Beats, Jel, Legaspi, Gemini Gems. Hinaharang-harangan nyo, lalong mag-iisip ang taong bayan na tama yung sinasabi ni Trillanes. Puntahan natin. Trillanes, pasok. Bank accounts na to, sir, na pinanghahawakan mo 10 years ago Oh. at na-confirm ng AMLAC nung mga nakaraang buwan. Sabi rito, simple lang ang mga Duterte, kumakain lang sa karinderya, natutulog sa kulambo. Puro yan pakitang tao. Ngayon, eto na, lumalabas ng katotohanan. Sasabihin, simple lang na kumakain sa karinderya, mga tanga, picture-picture lang yun. Tingnan nyo nga mga kababayan kung mag-travel. Ang travel umaabot ng hanggang 3 buwan, 4 na buwan nasa ibang bansa. Sipin nyo nga, yung ba yung mahirap? Alam nyo ba kung gaano kamahal ang pagkain sa ibang bansa? Lalong-lalo na dyan sa Europa. Lalong-lalo na sa Netherlands. Napakamahal mga kababayan ko. Sasabihin na naman ng mga dides, paano mo nalaman? Nagpunta na nga ako ng ICC. Di ba? Pinuntahan ko nga si Digong tapos yung mga DDS doon, nagpa-picture-picture pa sa akin. Idol din ako ng mga DDS, baka akala ninyo. Diba? 25 euro burger. Kita mo? Mahal din ang pagkain doon ba? Mga kababayan ko. Syempre, hindi nyo magugustuhan yung mga lasa, kaya humanap kayo ng Asian food. Tulad ng Thai food, Chinese food, Korean food, Japanese food, gano'n At humanap kayo ng restaurant na gano'n, na meron. Japanese restaurant, Korean restaurant, Thai restaurant, di ba? At saka Chinese restaurant. Hanap kayo ng gano'n para magustuhan nyo yung pagkain. Pero bibihira lang, di ba? Kailangan pumunta ka pa ng sentro para makakain ka ng ganon. Kung dyan lang sa mga gilid-gilid ng hotel mo, depende kung saan ka naka-check-in, pagka namali-mali ka ng check-in, wala na. Di ba? Pag gagastos ka doon, wag mo na isipin ng wala nang ganon. Gumamit ka na ng card lagi. Dahil kapag ang mangyayari, di ba? Mangyayari niyan. Tama, baka hindi ka na kumain. Sino naman yung kaaway mo, Flor de Lisa Romano? Gamit yung pera na ninakaw nila sa kaban ng bayan, sabi ni Laurel Wayland. Ganun talaga, yun na talaga yun. Eto na. Pasok. Parang na-vindicate ka dito, sir. Dahil ang sabi ng mga trolls, for so many years, etong si Senator Trillanes, wala nang binanggit, kundi ang bank account na yan. Ang hirap namang ma-prove. And then, all of a sudden, sir, na-prove ito ng AMLAC na truly existing, may pera, napasukan ng pera. So, what do you feel now, sir, na after 10 years, ng mga BPI accounts na to, na hanggang ngayon, nasa iyo pa rin yung mga printed copies na to? Anong pakiramdam mo, sir, na na-vindicate ka? Siyempre, I appreciated that. But since day one, alam namin na totoo yun. It was just a matter of time na lalabas yun. Totoo. Kita nyo mga kababayan ko, hindi sinukuan si Relio Sebastian, Myra Asahan, Mildred Marcos, hindi sinukuan ni Senator Trillanes yung paglaban para maibuyang-yang ang katotohanan, mga kababayan ko. Hindi niya sinukuan Nakita niyo, mga kababayan ko? Sinukuan ba ni Trillanes yun? Yung laban na yun ay ngayon lumalabas Totoo lahat yung kanyang binubunyag. Kaya pala nang gigigil itong mga Duterte. Kaya pala walang ikinaso kay Trillanes ang mga Duterte kasi natatakot sila na ipasyampi na lahat yun. Di ba? Maring LB? Yan. Sige tuloy.
So eventually nga na-confirm. Pero hindi pa kami pwedeng magbunyi kasi we're still in the middle of the fight eh. Kailangan to talaga matuluyan sila. Kasi Natatakot nga paano titirahin ni Sara yan. Baka gusto niyang patuwarin siya ni Sentry. Di ba? Baka gusto niyang mapatuwad. Patutuwarin siya niyan, sigurado. Paano? Takot nga. Kasi, kaya natatakot kasi totoo. Inaaway-away nyo dati si Sentry. Di ba? Sinasabihan nyo na sundalong kanin, treleling. Yung pala, siya pala ang totoo eh. Niyo Sing Susan na Mingeto. Si Sentry pala ang totoo. Hinusgahan ninyo. Binuli ninyo. Pero lumalabas ngayon na siya palang totoo na nagsasabi. Siyang nagsasabi ng totoo. Kasi ito yung aspeto na pinagkakatago-tago nila sa kanilang mga supporters, 'di ba? Sinasabi nila simple lang yung mga Duterte, kumakain sa karinderya, tulog sa kulambo, ganon. Pero dito bilyones yung pera eh. Grabe, Hindi lang no? yun, galing pa sa illegal na droga. Grabe, bilyones ang pera pero galing sa illegal na droga, mga kababayan. Kaya pala takot na takot itong mga ito. Kaya pala takot na takot. Yun yung pinakang niya eh. Calling card niya na siya galit siya sa droga. Kaya yun, Kita nyo, pinapakita ng mga Duterte, galit daw sila sa droga, pero yung bilyon-bilyon nilang pera galing sa droga. Grabe talaga, mga kababayan. yung mabigat na katotohanan na hindi malunok din ng mga supporters niya na naniwala sila eh. Parang guguho yung mundo nila pagka totoo yung sinabi ko eh. Kaya they need to believe na hindi ito totoo. Yan. Pero yung mga Pinapaniwala na nga ng mga DDS na mga guni-guni lang nila eh. Pinapaniwala ng mga DDS yung sarili nila na yung mga ini-expose ni Senator Trillanes, mga panaginip lang nila. Mga guni-guni lang, mga hindi totoo. Mga sabi-sabi lang. Gano'n. Pero hindi nila mapipigil ito eh. Lumalabas na ho sa investigasyon. Ano pang magagawa nila ron, Teresita Tan? Wala na. Good fellow. Tuloy. moderate supporters niya, marami nang namulat. Talagang things have changed. Yung mga kapit na lang talaga is yung mga diehard kasi yun na nga. Pagka Paanong diehard? Mga nakinabang yan, mga bayaran yan eh. Berge Primero. Biruin ninyo. Tayo ang tatawagin bayaran. Samantalang sila yung mga bayaran. Ang mga pumapanig sa mga mali, yun lang yung mga bayaran. Tandaan nyo yan. Kapag ka pumanig ka sa tama, ikaw ay pinipili mo yung pagiging maka-prinsipyo. May prinsipyo ka. Kasi pinipili natin yung tama eh. Kaya lang, ganun talaga. In denial nga sila. Ay sasabihin nila na kami ang bayaran, yung mga nagtatanggol kay Pangulo at sa mga iba pa. Samantalang mga kababayan, sila naman yung kitang-kita mo na. Paano mo naman kakampihan yung manyuyot-yot ng minor de edad, Hindi ko mag-gets yun eh. Ewan ko kayo, tanungin ko kayo. Paano nyo nagagawa na paniwalaan at kampihan yung mga taong nagsasalita na kumakampi siya nang re-rape ng bata? Sige nga hindi ko maintindihan. Baka naman may mga DDS dyan at ipaliwanag sa akin, Kasi hindi ko talaga maintindihan yun. Biruin ninyo, kinakampihan nyo yung tao na nanggahasa ng minor de edad? Kinakampihan nyo? Nasa pa kayo? Nandyan pa nga kayo sa himpilan nyo eh. Diba? Nasa network pa kayo. Di ba?
Ang alternative, pag totoo yung mga sinabi ko, all this time, parang guguho yung mundo nila, alam mo yun? Ayaw nila yun eh. Parang, sige na, they'll just pretend hindi totoo lahat yan. Ito na lang si Tatay Digong ang ano. Some of the bank accounts na inilabas mo, sir, also named Vice President Sara Duterte doon sa mga BPI accounts na yun, sir. Actually, joint account sila. Oh. Yun yung pagkakamali ni Digong. Yun. Kung hindi sila joint account, hindi magagamit yun ngayon sa impeachment. Joint account naman pala eh. Wala. Yari talaga. Pero joint account sila. So makikita mo yung pasok ng pera, 40 plus million, 50 plus million every 6 months eh. So ganun yung nangyari. Dividendo ito. Dividendo. Tapos early on, makikita mo, bawat anak, may ano. Joint account, sir. Hindi. Binibigyan ng pera. Yun nga, galing dun sa Sami Uy. Kita nyo mga kababayan, napakaliwanag, di ba? At eto pa. Abay, ayon sa balita mga kababayan at sa prosecution, mga kababayan, tumutugma na daw yung pong mga nangyayari diyan po sa pag-iimbestiga o sa may hearing sa impeachment trial ni Sara, yung paglilitis. Nako, sa mga ibinunyag naman ni Ramil Madriaga, lagot na mga kababayan ko, tugma-tugma na hindi magawa ng depensa na makapagtugma-tugma. Eto na. Ba ang mga Ayan na. salaysay ng mga testigo kaugnay sa umano'y maling paggasta ni Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential funds. Yan daw ang nakumpirma ng House Prosecution sa pagtatapos ng Day 10. Yung nakaraan, ito. Nung nakaraang araw, huling impeachment trial. Yung ikasampung araw ng impeachment trial ni Sara Duterte. Napagtutugma-tugma na na talagang tinutukoy, tama yung lahat ng mga sinasabi ng mga saksi. Katulad ni Trillanes, katulad ni Ramil Madriaga. Ng impeachment trial. At live mula sa Senado, may Express Report, si Marian Enriquez. Marian, paano ba yan nasabi ng prosekusyon? Yes, Ruth, kung pagbabasehan nga raw, yung mga naging testimonya nitong dating Land Bank branch manager na si Violeta Constantino, tila nagtutugma o nagko-corroborate nga raw yung mga kanyang salaysay doon sa naging testimonya nung nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Ayan, nakita nyo, mga kababayan ko, tumutugma daw Tugmang-tugma daw, mga kababayan. Teresita, tama ka, soft-spoken talaga yan paano ngayon ito? Tugma di palalakasin lalo yung ebidensya labang kay Sara Duterte. Kaugnay nga po dito sa 125 million pesos na confidential funds ng OVP o ni VP Sara noong 2022. At kung babalikan lang natin, Ruth, noong Abril nga, noong April 2026, itong taon, sa impeachment hearing ng House Justice Committee, isiniwalat ni Madriaga na December 2022 nang utusan umano siya ni VP Sara na ipamahagi ang 125 million pesos na confidential funds. Na-dispose umano niya ang pera na nakalagay sa 4 na dark large bags ng wala pang isang araw. Partikular sa... Tingnan nyo, sabi ni rito. Sabi ni Bernadetta, bobo rin ito. Huwag kang magsalita tungkol sa biyahe. Sa dahig. Natural. Dahil binabantayan nila, Papa. Binabantayan sa tingin mo, mahal ni Sara yung tatay niya? Siya na nga yung gumagawa ng parang para nga hindi makaalis yan dyan. Natural ka mo, kailangan niyang bantayan kasi yung mga pera, kailangan niyang makuha. Ano ba yan? At saka, baka nakalimutan mo, vice-presidente siya. Binubobo kayo ng mga DDS kasi, naaawa kami sa inyo. Nakakalimutan nyo ba na vice-presidente yan? Kung gusto niya na magbantay, wala na kaming pakialam at wala nang pakialam ang buong sambayanan. Wala nang pakialam ang mga Pilipino. Mag-resign na siya bilang vice president.
Tapos, ayun, magbantay siya doon. Gusto niya, doon na siya tumira. Wala kaming pakialam. Hanggat siya ay Vice President ng Pilipinas, may pakialam kami. Tanga! Ina mo, Tao pa mo ha! ang tatanga niyo. Ay, yung kasagaran ng katangahan niyo talaga. Di ba? Oh, ngayon, gusto pala magbantay na lang. Sige, mahal niya yung tatay niya. Pakita niya ron. Mag-resign na! Nang hindi na hinahanap ng mga Pilipino rito. Vice President. Bubu. Ewan ko kung paano nyo sinisikmurang lahat yung mga katwiran yung ganyan. Diba? Ang tatanga Sorry naman pero tanga talaga. Ayun, tingnan nyo. Huwag kang magsalita tungkol sa biyahe sa daig. Anong natural dun? Tanga! Paano naging natural yun? Vice Presidente yan ng Pilipinas. Siyempre, kailangan niya maglingkod dito. Ito na. Kung gusto niya pala na nando doon lang, hindi naman namin papansinin yan. Hindi siya hahanapin ng tao dahil wala siyang obligasyon dito. Di mag-resign na. Wala kayong maririnig sa taong bayan katulad ko. Pero yung ganyan ninyo, yan, nagpapakita ng pagiging kulto. Pagiging kamangmangan, kabobohan, katangahan, pagiging sinto-sinto ninyo. Kasi kung dyan lang kayo nang gagaling, huwag kang magsalita tungkol sa biyahe sa daig. Pangamputang ina. Diba? Tanga. Natural daw yun. Natural, babantay. Hindi natural na nandoon siya na laging nagbabantay dahil vice presidente siya. Ewan ko sa inyo. Bobobo nyo talaga. Basta DDS talaga, mangmang. San Pablo, Laguna, isang resto bar at Office of the Ombudsman. Ang date na ito na December 20, 2022, pareho dun sa kinumpirma nga ng testigong si dating Land Bank Shaw Branch Manager Violeta Constantino. Yan daw ang petsa kung kailan in-encash ng OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta. Yan na. Pantay-pantay na. Naka-align na yung mga saksi at ebidensya. Paano ngayon yan? Panghuling banat na kasi. Oo. Kaya, niratsyada na natin. Sabi rito ni Rosemary, gamit minsan bobo, madalas tanga. Hindi totoo Yan ang problema sa kanila. Ginagamit nila yung mga basic na katwiran. Hindi nila sinasaalang-alang yung mga kababayan yung obligasyon na mayroon dapat na gampanan si Sara Duterte sa Pilipinas. Laging yung napaka-basic na katwiran na para bang si Sara Duterte ay walang tungkulin na gagampanan. Di ba, General Luna? Baka akala nila pribado si Sara Duterte. Baka akala nila labandera lang Baka akala nila simpleng tibo-tibo lang hindi naman Si Sara Duterte ay isang halal ng bayan, naninilbihan sa bayan, pinapasahod ng taong bayan. Yung kanyang mga gastos dyan malamang galing pa sa pondo ng mamayang Pilipino sa kaban ng bayan. Hindi nila naiintindihan. Ewan ko, bakit hindi nila naiintindihan? Napakasimple lang naman yan. Katulad niya, si Pulong. Di ba? Tingnan nyo Bea Beng, Si Pulong, mayor. Bumabaha sa Davao. Nasaan si Pulong? Okay lang kasi binata naman si Pulong, walang asawa, kaya kailangan magbar at maghanap ng mahahada. Ganon?
O, ganun ba yun? O, paano naman si, si Baste? Okay lang din na nagbabar si Baste. Nangahunting sa ibang bansa. Akala niya siguro hindi siya makikilala. Di ba? Hindi siya makikilala. Ayun, na-picturean sa Ibiza. Mahina eh. Oo. O, si Pulong, di ba? Anong ginawa nun, May contact, Oy. Hello. May bago? Yes, boss. May bago. Kapapasok lang eh. Medyo nanginginig pa to. Baka naman bagong raspa yan. Hindi, boss. Bagong-bago lang. Ikaw mauna, boss. Ano yan? Baka pa naman bagong panganak yan. Boss. Oo, nag-away lang sila ng boyfriend niya. Kaya, naisipan to. May boyfriend. Nag-away nga, boss. Nag-away. Nag-away. Edi, fresh yan. Boss, fresh. Bihira pa sila mag-bang-bang ng boyfriend niya, boss, bakit? Bihira daw, boss, Bihira na, minsan nga daw, sa isang buwan, wala, Ay, masikip pa yan, boss, panalo to, boss, panalo, yung bonus ko, boss, Tayo na yan. Diba, mga kababayan? Ewan ko, alam na alam ni Arnold Lopez. Diba? Sino ba ba? Alam na ba, sino ba naman may gusto ang Kuantak Rot, Alam na ba na hanapin mo? Meron bang bagong raspa? Meron bang bagong panganak? Yung pambili ng, walang pambili ng S26. Sino naman ang may maghahanap ng ganon? Meron bang ganon? Puta, mag-charity ka na lang kung ganon lang din, di ba? Siyempre, hanapin mo, may bago ba? Yung hindi pa na ng iba. Yung yung pwede. Baka mamaya, maingilap ako, hindi bahay ko na yan. Igagarahe ko yan, isasama ko sa, isasama ko sa 10 asawa ko yan. Ang ganon, mga kababayan ko. Anyways, grabe, 2 oras tayo. Anyways, mga kababayan, hanggang dito na lang at kita-kita po tayo. Matapos akong kumain. Our beloved Boss Mike!